Atong stock si Vice Ganda guys tungod sa issue karon niya nga according sa ilaha gakaubos daw kuno ang ilang followers. So tara. 334. 318. Gaubos gid ay. Alam mo, hindi lang 777 yan, Karen, ano? Meron pa nga 30 yan eh. Oh, wow. 30. Kung ikaw ang nag-host. Oh, my. Narito ang Balitang Pinoy TV. Ayan. Yan po ang ating mainit na balita ngayon. Una nating pag-uusapan ay ito nga, si Vice Ganda. Unti-unti nang nabawasan ang kanyang followers. Ayan, kitang-kita nyo yung video kanina. Ipapakita natin yan mamaya ulit. Ang pagbawas ng mga followers, minu-minuto, segundo, bumabawas ang kanyang followers nitong si Vice Ganda dahil sa ginawa niya dito kay former President Duterte. Ayan ang napala mo, kabayo. Kabayo ka. Ayan ang napala mo. Kasi may mamaya may sasabihin pa ko sa inyo patungkol sa mga ini-endorso niyang mga produkto at mga establishments. Unti-unti na yung mababawasan lahat kung siya ay palaging may galit sa puso. Ito pa, pag-usapan rin natin itong interview ni Karen Davila kay Mayor Magalong. Hindi lang pala 777 scheme itong mga kabalastugan ng ginagawa ng mga kongresista. Meron pa palang 30-30-30. Hindi ito numero lang na 77. We are talking here about millions of pesos. Kung ikaw po ay sasabak sa kanila, meron kang ganyang budget. At siguro naman, ikaw na ang bahala kung papaano ka, mabusog mo yung mga bulsa nyo dyan. Grabe na itong administrasyon natin ngayon. So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon, guys. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, so, unahin muna natin itong viral video na unti-unting nababawasan ang followers ni Vice Ganda. Ito yung video hindi po ito peke o hindi ito inedit o hindi ito AI kasi mismo ang cellphone niya ang binidyohan niya ni-refresh niya ng ni-refresh hanggat nababawasan yung mga followers ni Vice Ganda. Ito, tingnan natin. Atong stock si Vice Ganda guys tungod sa issue karon niya nga viral. Ayan klarong-klaro yan page yan ni Vice Ganda, 19 million followers. Okay? Panahon kay according sa ilaha gakaubos daw kuno ang ilang followers. Sa Bisaya pa, sa Tagalog pa kasi nagbibisaya siya, di ba? Sabi nila, unti-unting nababawasan ang followers ni Vice Ganda. Ayan. Ayan. Kung makikita mo dyan, 19,902,354. Para hindi tayo malito, dito na lang tayo kukuha sa hundreds. Okay? So, 354. So, tingnan nyo ng maigi yan 354. You observe kung nababawasan ba o wala. Okay? Ito. Patuloy natin. 19,902,354. Sige daw. 354 to no? 334. Grabe. Nabawasan 318. Gaubos gid ay. Sige. Right. Sige. 314. Oh. Tig-anam yung kaubos. 301. 289. 274. Paspas na kayo. Sabi niya dito, ang bilis ng pagbawas ng mga followers 270. Oh? 260. Kada scroll lang yun mo. Every scroll daw, nababawasan talaga ng followers si Vice Ganda. Atong stock si Vice. So, eto na yon dahil ito na yung ebidensya na unti-unti na talagang nababawasan. So, totoo, eto na yung epekto mo, Vice Ganda, sa pag-mock mo kay Tatay Digong. Ngayon, ako po mismo, nananawagan po ako sa mga kapwa ko DDS, i-check ninyo ang mga cellphone ninyo. Okay? Malaki pong tulong ito
na itong baklang ito ay magising-gising naman sa kanyang ginawa. Kung ikaw DDS ka, puntahan nyo ang page ni Vice Ganda. Okay? Ngayon, ang gagawin ninyo, kung naka-follow kayo, i-unfollow ninyo. Okay? Gawin natin yun lahat. Okay? Kung DDS ka, i-unfollow nyo na sa pambabastos ng ginawa niya kay Tatay Digong. Okay? At may balita pa ako na marami na ngayong mga malalaking tao na mga influencers rin, mga vloggers, na nananawagan sa mga kapwa DDS na wag na kayong kumain sa McDonald's. Yan ang sabi nila ha. Wag na raw kayong kumain sa McDonald's kasi endorser siya ng McDonald's. Sa Jollibee lang muna raw tayo kakain. In order for us, para kakain tayo ulit sa McDonald's, dapat raw tanggalin muna ng McDonald's itong si Vice Ganda. Okay? So kung kaya ninyong gawin yan, kaya ako, no? Kumakain ako ng McDonald's, Jollibee or McDonald's, either sa dalawa kung anong available, kakain ako kasi puro naman yan masarap. Pero ako ngayon sasabihin ko sa inyo, kaya kong magtiis na Jollibee na lang ang kakainin ko. Mag Jollibee mang inasal na lang ako o Chowking. Hindi na ako kakain ng McDonald's rin, okay? Kung kaya ninyong sundin yung aking ginagawa, well and good. Pero kung hindi nyo kaya, okay lang naman, okay? Bilang sakripisyo po ito sa ginawa niya sa ating minamahal na former President Duterte. Dahil sa kabastosang ginagawa ng kabayo na yan. Okay? So, hindi lang yan sa McDonald's ha. Meron pa. Yung kanyang Vice Cosmetics sa mga mahilig magpaganda dyan. Lipat na kayo kay Belo o kung sino mang mga other products ha. Huwag nyo nang gamitin yung mga pampaganda ni Vice Ganda. Kung tutuusin, hindi naman siya maganda Di ba? Yung mukha na yan, hindi naman yan maganda. Kasi kahit anong paganda mo sa sarili mo, kung yung ugali mo ay pangit, pangit ka talaga sa paningin ng tao. Okay? Vice Ganda, ha? Ang gagawin mo ngayon, no, para in order for us na i-follow ka namin, palitan mo na, Vice Pangit. Di na ganda, Vice Pangit. Palitan mo ng pangalan yan, Vice Pangit. Kasi pangit ka naman talaga ng ugali Hindi bagay sa iyo ang ganda. Hindi bagay sa iyo ang ganda ha. Vice Pangit ka. Yan ang bagay sa iyo, di ba? Pangit, Vice Pangit. Di ba? Unti-unti na bumabawas na yung followers niya. Okay, so punta tayo sa next topic natin. Punta tayo dito kay Karen Davila sa interview niya kay Magalong. Ito ha, kung malalaman ito ng taong bayan na ganito na pala ang gobyernong Marcos, sus, grabe, parang pinaglalaruan lang tayo sa mga government officials na ito. Ito ha, pakinggan natin. Ako, nagpapasalamat ako dito kay Mayor Magalong na meron pang isang government official na matino, kagaya nito si Mayor Magalong. Ito ha, kung paano na-shock itong si Karen Davila sa revelasyon ni Mayor Magalong. Ito, Mayor Magalong, pasok. Oo. Actually, isa rin kayo. Actually, nauna kayo. You exposed yung kalokohan ng pagbibigay ng ayuda. So, I wanted to ask you about this. So, you have Representative Toby Tiangco saying that, I will quote, pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair ni Speaker Martin Romualdez, dun ka daw bibigyan ng 777. Grabe. Ito, 7 million worth of AKAP, 7 million worth of TUPAD, Grabe. 7 million worth of AIX, 7 million worth of MAIP. Ito yung medical assistance. Busog na busog sila. So he says technically this isn't cash given to you, but it's set aside for you, right? Yeah. And, Yes. and you were actually offered. You were offered this Inoperan pala amount. si Magalong. Well, alam mo kasi may totoo yan, Karen, We were also offered. Pero siguro mas lesser na amount kasi ito na yung sa local government na. Local Pero maganda nito is, alam mo, nung nilabas ko yan, di ba inaccuse pa nila ako na nagsisinungaling ako at gumagawa lang ako ng istorya. Grabe. Now, no less than someone in Congress is talking about it and confirming it. Toby Alam mo, Tiangco. hindi lang 777 yan, Karen. Meron pa kang 30 yan. Grabe. Oh, wow. 30. Kung ikaw ang 30 million nag-host. each. Oh my. Yes. Na-shock si Kung Karen. ikaw ang host, kaya nga nag-uunahan silang mag-imbita Kung ikaw ang host, you get 30. Kaya nga nahirapan yung mismong mga regional directors ng DOH, DOLE at DSWD. Kaya pala bumoto sila kay ma-impeach si Ang BP Sara. problema nila kasi is mag-ulit-ulit redundancy. Sila na lang na
na beneficiary ang lagi na nabibigyan. Kaya kailangan nag-usap sila. Kaya sabi nga ng isang regional director, sa sakit ng ulo namin dyan sa 30-30-30 na yan. Grabe. Sabi nila. Pero, alam mo ba na meron ng 777, meron pang 30-30. Alam mo ba na meron pang 999? Ano Meron naman pa- 999? grabe. Ano yun? Oo. Yung mga certain members of Congress na medyo may position sa kanilang mga organization, sa political party nila, they don't get 777, they get 999. Grabe. Sinabi na sa akin yan isang beneficiary niyan. Siya na mismo nagsabi sa akin, Mayor, ako Sus, grabe 999. ang corrupt ng Pilipinas. Okay. Now, So ang dami-dami nilang scheme, ano? Oo, ang daming, is this in violation? One of the budget process of the Supreme Court decision on PDAF? Yan ang tanong ko. Does this scheme violate the Constitution in any way? Well, it completely, I would say completely, absolutely, ano? And it's something unbelievable na pwede na lang, sumama ka lang, tapos kung sumama ka lang, you get 777, Or 999? kung 999, Or patapos 30-30-30? per Grabe. sortie. Per sortie yan, Karen. Per Paano kung sortie pa, naka-apat ka? Paano kung naka-anim ka? Yung iba nga, nung naka-anim sila, until nung nalaman na nung ibang mga member ng Sobrang Congress busog na sila. pag sumama ka pala, makakatanggap nito. Dumami na, nag-volunteer. Kaya ang ginawa nila ngayon, nilimit na lang nila. Sumama ka ng napakaraming sortie, but you only get a maximum of 4. So that's still 4 times 21. That's still 84 million Grabe. in terms of AKAP, yung mga yan. Mait. So technically, it really smacks of patronage politics. I mean, the lower house has been known for this for years. But would you say this is the worst? Yan talagang pinaka-worst. You just mentioned the right word, ano? Marami na ako nakausap na mga Sa negosyante, panahon ni Duterte, may PACC. mga politiko mismo, no? Even people in the May nagbabantay religious sa panahon ni sector, Duterte. sila Ngayon na wala mismo na nagsasabi nagbabantay. na this is probably the most corrupt na Administration. na kongreso, sabi nila sa akin. The way they explain it is ibang level ang corruption. Tapos si BP Sara ang na ipa-impeach. mga tao dyan Mga sa- bobo. I would say sa Malacanang, may nakakausap din ako dyan. Ganon din ang observation ng mga nasa uniform service. Nakakaiba talaga ang level ng corruption. Grabe. Now, Mayor, what can the president still do at this point? It is 3 years to go, right? And Senator Sherwin Gatchalian says that the 2026 budget will be an education budget and the golden age of transparency. That one we have to see kung totoo, papayag ba ang mga kongresista na mabawasan, mawala yung kanilang 777, 999, 30-30-30? Yan ang tanong, Mayor. Good point, Karen. Ano? Siguro, unang-una, kailangan i-sustain ni Presidente ito. No? Walang let up. No? Pangalawa, kailangan na niyang magkaroon na talaga ng formal investigation para makagather na talaga ng evidence. Ano? Kasi yung mga pinapadala lang sa kanya, mga kwan pa lang yan, lead. Ano? Kailangan talagang makonvert mo to Tip into of the pieces of iceberg. evidence. At sa huli, ang end result niya dapat may makasuhan. Hindi lang dapat mga Dapat may kontraktor, makulong rin. hindi lang dapat DPWH, mga politiko dapat, Politiko. whether they are members of Congress Correct. o kaya sa local government, dapat talaga Si BP makasuhan. Sara ang pinagtripan nila eh. Regardless kung malapit sa kanya, relative niya, Oh. o kaya mga kaibigan niya, kailangan kung talagang mayroong matibay na ebidensya, Ipakulong. kailangan may makasuhan. And that's the only way you will Makulong, get the trust makasuhan. and confidence of the people. Bao. Huling tanong, last to, no, is when you spoke out against the alleged corrupt practice of etong 777 or etong ayuda pag nag-attend, how did it affect you? I mean, the budget of your city. Madami daw takot kasi pag tinanggal ang medical assistance, lumalapit talaga ang tao. How did it affect you, Mayor? Well, talagang napakahirap sa akin. Kumbaga, napakahirap kumuha ng pondo. Mabuti na lang may mga mababait na senator na nakakahingi ako. May Grabe, nakahingi rin ako ng ayuda kay no less than kay Secretary Rex in terms of goods, yung mga food packs. Mahirap. Kumbaga parang feeling mo pinagtutulungan ka eh. Parang hindi ka pinagkakatiwala ng ibang miyembro ng kabinete. Kumbaga parang pariya, outcast. Pero sabi ko nga, kailangan lang talaga Naging minsan outcast siya. duluhod Siya ka ay nagbulgar sa mga senator na lang na kaibigan mo para makakuha ka lang. Alam mo ba yung mait na yan? Akala mo siguro yung medical assistance na yan in the form of guarantee letter. Hindi yan.
mayroon ding scheme yan, Karen. Ano? In fact, ang hinihingi dyan is mga 30%. Unlimited ng corruption. Ang ibig sabihin, Assist. 30%. Bibigyan kita ng MAIP, pero ibalik mo ang 30%. How do they do it? Ang scheme yan is gagawa ng medical mission. During that medical mission, i-jack up lahat. Presyo ng gamot. And at the same time, yung service, i-jack up lahat yan. Para may rebate. Para yung third party na gumawa nun, meron siyang 30% na ibibigay niya. Kung minsan nga, nagmamakaawa na yung third party. Sasabihin nila, sir, sobra-sobra na rin yan. Ano? Mahirap din. Yung 30, habulin yung 30 kasi masasacrifice yung serbisyo. At baka mahuli kami dyan. Kasi napakalaki. Pero yun talaga sige, bibigyan kita ng kwan. Basta 30 ako. Walang hindi bababa yung 30. Ganun dapat nang matanggal itong si Tambaluslos. Ganun Gahaman. Kahaman, yes. That's the word. Gahaman. Nashock si Karen, ha? Yeah. Oo. So, Mayor, I think to end is, you won. You still won as mayor. But were services affected in your city? Right? Naapektahan talaga yan. Napakahirap. This is probably the most Kasi binulgar difficult siya, na campaign ko. Kasi marami pala akong kalaban dito, lalo-lalo na hindi lang pala yung kalaban ko rito, yung isang congressman na tumatakbong mayor. Pati pala yung mga kasamahan niya na sumusuporta sa kanya. Nakapareho niya. At kalaban ko rin pala rito, kaya napakalaki na kanilang pondo rito. Pero mabuti na lang, they were not able to sway yung Good job sa pagiging mindset at honest mo, yung Magalong. integrity ng mga tao dito sa Baguio City. Correct. Oh, wow. Okay. Well, we don't have enough time, but I want to thank you so much for joining me today. You've revealed a lot. And I think in the end is, you will work if the president assigns you. You will take the lead in investigating. You will take it if he offers you. Is that fair? Thank you Yan very ang much, matapang. Karen. Yes, absolutely, definitely. All right. On that note, Baguio City Mayor Benjamin Yan ang matapang. Kailangan tayo ng ganito. Pero duda ko rito kung makipagtulungan ba si Bongbong Marcos kay Magalong. Duda ko Kasi ang makakalaban niya dito si Martin Romualdez. Kasi si Martin ang House Speaker doon. At ang gumagawa ng mga corruption nasa ilalim ni Martin Romualdez. Hindi ko lang alam kung tatanggapin ba ni Martin Romualdez ang tulong nito. Di ba? So, ikaw Martin Romualdez, dapat mo talagang imbestigahan yan kasi ikaw ang nag-release ng mga budgets na ito. Ikaw ang dapat makialam kung paano nila ito ginasta sa mga binibigyan ni dyan ng mga budget, di ba? Eto, punta tayo dito kay Cheese Escudero naman na para na ring sinabi ni Cheese Escudero na ang gustong mag-demolition job sa kanya na gusto siyang tanggalin ay nandito sa House of Representatives. Di ba kaya si Tambaluslos ito? Malalaman natin yan dito sa interview press. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman